Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs, malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon, maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo, maging narco-state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, ni Mayor Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that from different aspects, kahit dyan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang ilabas mo yung bigas kung hindi papatayin kita. No? We understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o hindi, I will support you. Nag-drawing siya nung kung bakit nagiging korap ang ibang pulis at militar. And he explained his systemic approach to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Taguig, may dalawa kaming barangay na naging transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, doon nag-umpisa ang aming storya. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ng human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat. No? So okay, let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretso. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Di ba? So, backtrack lang ako ha. The last 2.5, 3 years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number 1 ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan, tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on, and then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them, and to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na independent. So the last 2 years, I tried, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati, 3 yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung Dilaw, yung Liberal Party, yan sila Senator De Lima. Iba pa ho yung Dilaw sa Dilawan ha. Yung Dilaw nirerespeto ko, yung Dilawan yung po yung sa aming language ay unreasonable. Talagang may hypocrisy sa paningin sa politika, no. So the third group of course is the Philippine Left. Pinaka-apat na yung mga independent. So like others who filed as independent, I believe I can contribute. Simple lang, kung tama ang ginagawa ng administrasyon Marcos Duterte, sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako, di ba? Okay. So nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So naging 5 grupo na. Yung Marcos, administrasyon, nabuo yung Duterte na oposisyon, nandiyan pa rin yung Dilawan. At kung makikita nyo po, tingnan nyo po, very very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Llamas, sinasabi niya, mag-aaway yan, sila Bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon, gusto niya maging totoo, kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, di ba? So, 2 in 1 yon. In one sense, he can seem like a very good political analyst. On the other sense, kung magkatotoo, then suddenly, yan, third party na sila. Then of course, the Philippine left naman has always been consistent, di ba? With what they believe in and then yung criticism nila sa administrasyon and of course yung alternative nila. Then you have the independents, di ba? Okay. So sabi ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang Pangulo or ang Chief Justice or ang Senate President or Speaker or 5 general natin ng AFP. So, let me address myself din sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung Bureau of Correction.
Kung bigla kayong kinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang power ang korte to interpret? Eh bakit si Congressman Jimenez noon, di ba naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang extradition. Eh meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa human rights. I-address ko yan. I'll just stick to 3 issues today, no? Yung due process due process kasama na doon yung availability of legal entities. Number 2 yung number 3 yung fact finding, di ba? Yung facts lang kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi doon sa kanyang video. At yung isa gusto ko i-discuss ng konti sa inyo yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, di ba? Due process means makinig ka muna bago ka humusga. Nagamit ko nga nung isang araw and I've been using this forever and it's also a reminder to me, no? When God knew already, alam na kaagad ng Panginoon na kumain sa forbidden fruit o kinain ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit. Ang unang sinabi sa kanila, nasaan kayo? At nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami, ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? So alam na niya na kinain niyo, pero binigyan pa niya ng tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten Academic na, panalo na outsmart na sila kasi nasa eroplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump dun sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings, ibig sabihin yung patayin mo na lang, di ba? Walang trial, at dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may raid and then they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact checkers. O yan Rappler, yung mga investigative journalism, i-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable, di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po doon sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao kasi nga pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular, di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge rather than pure human rights, tahimik lahat. Nung sinakay sa aeroplano at inilabas na lang. Hindi hinintay ang Supreme Court, hindi hinintay. Saan ka nakakita na i-arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto mo kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, aalisin mo na, di ba? So, napakadelikado yan. Sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan 10 general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan po pag-isipan ng mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly sinakay sa aeroplano at inalis. Okay. Number 2, human rights. Ma'am, sabi mo nasaan ako? Okay. Ako po, taga-Taguig. Sa Taguig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, naging addict sa drugs, sa shabu, kaya ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po, may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po, meron pong kung ano nangyari, and you can multiply this all across the nation.
And ang estimates are as low as what? 3 million, as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yun. Tingnan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict. Kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Taguig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman. Pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storya nyo, na patayin lahat ng addict ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact changers. Tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila ay sales, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay bukod sa napakahirap kumuha ng passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport, at pagkatapos sa ilang mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, sa Saudi po for example, dahil walang pondo po para doon sa legal assistance or napakahirap ilabas yung pondo, ano po nangyayari? Minsan nandun sa pulis, sa korte na magkakaroon po ng abogado. Inayos po natin yan dahil ang bawat OFW, tinatawag nating hero, pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid. Ginawa po ni President Duterte during my time as secretary, that was increased, kaya umabot ng, if i-total mo yung pondo, 1.3B. So let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So I understand, hindi dapat may EJK. Magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, Duterte lang ang demonyo. So yun nga ang problema, di ba? So on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not safe, when all kinds of corruption, tanimbala, kung ano-ano nangyayari, and you didn't want to deal with that. So let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, tapos sabi mo kasi, powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic, dung time mo lang, di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the President. I never excuse that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay, ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So, I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So, sabi sa, di ba, sa ICC, doon muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ko. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangarap na kayo Mananalo presidente niyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap niyo. Pero hindi niyo matanggap that people choose 'di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy, 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilang mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila 'yon. But kayo napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang basbas o ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung tinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal di ba? You know in your heart, I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo. And nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me finish or conclude by saying this. There's so much confusion. We're here not to play politics or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future, the future of all Filipinos, not only of your beloved Liberal Party. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs
maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. And I think this will become an international incident because the other countries now will start looking at their own laws kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, 'di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload niyo na ang dating pangulo, 'di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court, but at least nabigyan niyo ng due process at nabigyan niyo po ng opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo yung reforms na ginawa, no? And of course, the diplomacy sa lahat ng ating host, di ba? Para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro something to ponder. Former secretary, former chairman ng CHR, former Senator De Lima, former a person who told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. Kakasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at na mga kasama. I meant no offense to human rights activists, nirespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na ma-detain siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. God bless you guys.